Nakarating sila sa isang altar at sa ibabaw nito ay nakita ni Lloyd ang taong nanunood ng recital. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng taong ito at napansin niyang nababaliw siya kay Escher at Saria. Iniisip niya na marahil ay dapat siyang bumaba sa lupa at maaaring magkaroon siya ng kasiyahan sa kanila. Noon lang, ibinato sa kanya ni Lloyd ang ilang tumpok na hugis tae na ulap at nagalit siya, tinanong kung sino ang may gawa nito. Napansin niyang tao ito at nagtataka siya kung paano siya nakapasok sa paraiso. Hiniling niya sa kanya na alamin ang kanyang lugar, ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang anghel na si Jiriel, isang acolyte ng 64 na Diyos ng paraiso. Tinanong niya sila kung paano sila nakarating dito, ipinaliwanag na ito ay isang lugar na hiwalay sa kaharian ng tao, at kahit na nilayo nilang pumunta rito, ang mga pader ng kaharian ay dapat napigilan sila. Walang interes si Lloyd na ipaliwanag sa kanya ang nakakapagod na mga detalye, tinatanong siya kung maaari niya itong turuan ng divine sorcery, at tinanong siya ni Jiriel kung napirito ang kanyang utak pagkatapos makita ang kanyang kagandahan. Sinabi niya sa kanya na hahayaan niya itong yumuko at humalik sa kanyang mga paa. Ngunit hiniling sa kanya ni Grimm na ihinto ang pagpapasikat at ibuhos na ang mga kaalaman, maliban na lang kung gusto niyang sabihin sa lahat ng tao pabalik sa Earth ang tungkol sa kung ano siya ay isang pervert. Sigurado si Jiriel na walang maniniwala sa mga sinasabi nila. At binanggit niya na totoo na kaya niyang magbigay ng divine sorcery, ngunit ito ay isang regalo na nakalaan para sa mga taong itinuturing niyang karapat-dapat. Sinabihan niya si Lloyd na umuwi ng tahimik, na nagsasabi na hindi niya ito hahatulan sa kanyang mga kasalanan kung gagawin niya ito. Binanggit niya na hindi na siya muling magtatanong ng mabuti, ngunit hiniling pa rin sa kanya ni Lloyd na turuan siya ng ilang divine sorcery, at ginamit ni Jiriel ang kanyang Lockset spell para atakihin siya, ngunit nagawa ni Lloyd na magtanggol gamit ang kanyang barrier, na nagpaunawa sa kanya na hindi siya ordinaryong bata. Bumalik sa mundo ng mga tao, napansin natin na nag-aalala si Ren kung saan pumunta si Lloyd, at sinabihan siya ni Babylon na huminahon, tinanong siya kung may sinabi siya bago umalis. Binanggit niya na may sinabi siya tungkol sa pakiramdam ng isang nakatitig, at iniisip ni Babylon na hindi ito ang napansin niya. Lumayo siya saglit, iniisip na may mabaho rito, at umaasa siyang walang problema. Bumalik sa paraiso, napansin natin na pinalihis ni Lloyd ang mahika ni Jiriel, at sa tingin niya ay kaakit-akit ang divine sorcery. Napansin niya na ang mga espada ay mukhang mga balahibo, ngunit ang mga ito ay kasing tigas ng bakal, at hindi niya masuri ang mga spells gamit ang kanyang mga espada, napagtanto na ang mga ito ay binibilang-bilang mga pisikal na bagay kapag sila ay na-conjured. Hindi rin niya maaaring nakawin ang mga spell na ito gamit ang kanyang espada, at iniisip niya na ang espada na ginamit ng anghel ay dapat na kayang mabuo ng walang limitasyon hanggat mayroon siyang mana. Binanggit niya na ito ay isang kamanghamanghang spell, at gusto niyang makita kung gaano ito katibay. Gumagamit siya ng 4 na spelling mula sa iba't ibang elemento sa anghel ng sabay-sabay, at umiwas ang anghel. Napansin na nabasag na ng mga spells ang mga dingding ng kaharian. Tinanong siya ni Lloyd kung bakit siya umiiwas, at inatake siya ng anghel, ngunit nag-teleport siya doon. Binanggit ni Jiriel na ayaw niyang madungisan sa pakikipag-ugnayan sa kanyang pangtao na mahika at ito ang dahilan kung bakit siya umiwas. Napansin niyang wala na si Lloyd, iniisip niya kung sa wakas ay wala na siya. Ngunit napansin niyang nasa ibabaw siya ng kanyang altar, iniisip kung paano siya mag-eksperimento kung hindi payag si Jiriel sa kanyang mga pag-atake. Sinabi sa kanya ni Jiriel na ang kanyang mga pag-atake ay hindi kailanman makakarating sa kanya, na nagsasabi na siya ay iiwas ng paulit-ulit. Ngunit sinabi sa kanya ni Lloyd na wala siyang opsyon na gawin ito, ginamit ang kanyang Shadow Wolf spell upang i-teleport ang 4 na magkakaibang elemento ng spell kay Jiriel ng sabay-sabay. Nagawa pa rin silang iwasan ni Jiriel. At naisip ni Lloyd na nagulo siya, iniisip kung maliban niya ang paghusga sa distansya para sa teleportation. Napansin ni Grimm na ito ang parehong galaw na ginamit ni Gusarm laban kay Lloyd at direktang ipinapadala niya ang bagay sa isang bagay. Gayunpaman, kapag ginamit ni Lloyd, ito ay mas makapangyarihan at maraming nalalaman. Sinabi sa kanya ni Grimm na ang pag-atake na ito ay kahanga-hanga, ngunit ito ay masyadong sukdulan at siya ay nakakakuha ng pakiramdam na ang taong ito ay mamamatay kapag siya ay nagpatuloy sa ganito. Sigurado si Lloyd na magiging maayos lang siya, dahil sinabi niyang invincible ang kanyang Loxus at sigurado siyang hindi ito sapat para masira ito. Sinabi sa kanya ni Grimm na maaaring na bluff lang siya at hiniling ni Lloyd sa kanya na mag-relax, na sinasabi sa kanya na hindi niya pinaplanong gamitin ang spell sa paraan ng naiisip niya. Binanggit niya na hindi niya gagamitin sa maling paraan ang kapangyarihan ni Jade ng ganoon at natutuwa si Grimm na marinig ito.
Pagkatapos ay nag-teleport si Lloyd ng fire spell patungo kay Jiriel, ngunit umiwas siya muli at hiniling ni Grimm kay Jiriel na huminto sa showboating at turuan si Lloyd ng divine sorcery dahil wala siyang intensyon na patayin siya. Iginiit pa rin ni Jiriel na invincible ang kanyang Luxus at madali niyang naiiwasan ang kanilang mga mahihinang atake. Sumasang-ayon si Lloyd na ang diskarteng ito ay may ilang mga bahid at kailangan niyang baguhin ang mga bagay-bagay kung gusto niyang magkaroon ng mapagpasyang strike. Nagpupuntirya siya ng kaunti palapit kay Jiriel, pinaputok ang kanyang spell, ngunit muling umiwas si Jiriel at napagtanto ni Lloyd na hindi mahalaga kung gaano niya kalapit ang spell. Ang pagpapakita nito ay nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang umiwas. Sa palagay niya ay mahirap maabot ang isang gumagalaw na target gamit ito at napagtanto niya na ang pag-teleport ng spell bago ito mag-activate ay hindi magiging epektibo. Iniisip na kailangan niyang i-teleport ang spell sa sandaling mag-activate ito. Sinubukan niyang gawin ito habang si Jiriel ay gumagalaw upang salakayin siya at nagawa niyang tamaan siya. Nagtataka si Jiriel kung paano siya nakakapagkas ng napakabilis sa pag-aakalang ito ay hindi tulad ng dati at hiniling ni Grimm sa kanya na humingi ng tawad. Tumanggi si Jiriel na gawin ito, na nagsasabi na ang kanyang Luxus ay maaaring masira, ngunit ito ay walang katapusan at maaaring ayusin ng maraming beses kung kinakailangan. Nasa sabik si Lloyd na marinig ito, at gusto niya itong subukan. Nagtataka siya kung gaano ito maaaring muling buuin ng walang katapusan, at iniisip ni Jiriel na ito ay magbubunsod ng problema para sa kanya, binabawi ang kanyang mga salita, na sinasabi na hindi iyon espesyal. Gumagawa siya ng Luxus barrier sa paligid niya, na nagsasabi na hahayaan niya siyang makabalik ng ligtas kung babalik siya ngayon, at bibigyan pa niya siya ng autograph at hahayaan siyang halikan ang kanyang mga paa. Gayunpaman, hindi man lang siya pinakikinggan ni Lloyd, pinalilibutan siya ng mga spells sa lahat ng 4 na panig. At humingi ng tawad si Jiriel, na nagsasabi na siya ay nagsinungaling kanina at ang kanyang spell ay talagang may hangganan. Sinaktan pa rin siya ni Lloyd ng spell, at pagkatapos, napansin niyang transparent at nakahiga sa lupa si Jeriel. Ipinaliwanag ni Grimm na ang mga anghel ay mga ethereal na entity tulad ng mga demonyo, at sila ay binubuo ng mana. Mula sa kanyang mga eksperimento, nalaman ni Lloyd na ang Luxus ay hindi talaga invincible o infinite. Ito ay isang paggasta ng mana upang magpakita ng mga armas na bakal. Nangangahulugan ito na hanggat mayroon silang mana, maaari silang patuloy na gumawa ng higit pa. At sinabi sa kanya ni Jiriel na mahusay siyang lumaban, ngunit nawalan siya ng pagkakataong matuto ng divine sorcery dahil mawawala siya sa isang sandali. Gayunpaman, pinalakas siya ni Lloyd ng mana at sigurado siya na ito ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Pinaalalahanan siya ni Jiriel na sinubukan niyang patayin siya, ngunit hindi ito pinapansin ni Lloyd, na sinasabing gusto lang niyang matuto ng divine sorcery. Pagkatapos, napansin natin na naging matabang higanti si Jiriel, at nagtataka si Lloyd kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Grimm na binigyan niya siya ng labis na mana at nagulat si Jiriel na ang isang inosenteng bata ay may napakaraming mana. Sa palagay niya ay magagamit niya ang kanyang pagkakataon upang gawin ang kanyang pagdating sa lupa at sinabi niya kay Lloyd na tuturuan niya siya ng divine sorcery. Sinabi niya na kailangan muna nilang bumuo ng isang kasunduan upang maibahagi niya ang regalo na ito sa kanya at hingin niya ang kanyang kamay. Hawak niya ito at sa tingin niya ay ito na ang perpektong pagkakataon para mabisita niya ang ibabaw. Kung angkinan niya ang batang ito sa ilalim ng pagkukunwari ng isang kasunduan, magagawa niyang bisitahin ang lahat ng kanyang mga paboritong babae doon tulad ni Nasaria at Escher. Sa tingin ni Grimm ay halata na ang kanyang iniisip at pilit niyang inaangkin ang katawan ni Lloyd sa pag-aakalang gagamitin niya ito ng husto. Gayunpaman, tulad ni Grimm, ang kanyang kamay lamang ang kanyang nagagawa. Pinagtawanan siya ni Grimm pagkatapos nito, na nagsasabi na talagang nababaliw na siya. At binanggit niya na kahit gaano pa karami ang inaasahan niyang mana kay Lloyd, mayroon siyang higit pa riyan. Katumbas lang siya ng isang palad ng kanyang katawan. At sigurado si Jiriel na isang beses din sigurong sinubukan ng demonyong ito. At iniisip ni Lloyd kung tapos na ang kasunduan ngayon. Ipinaliwanag ni Jiriel na para gumamit ng divine sorcery, kailangang yukit ng anghel ang mana signature sa kaluluwa ng magiging caster. At pagkatapos nito, ang isang landas ay nilikha sa pamamagitan ng kanta o iba pang paraan. Iniisip ni Lloyd kung kailangan ba ang buong pagkanta. At sinabi sa kanya ni Jiriel na active na ang kasunduan sa kaso niya, dahil kasama niya ito. Hiniling niya sa kanya na tawagan lamang ang kanyang kaluluwa, at ginawa ito ni Lloyd at mayroon siyang pangitain sa wikang sorcery mula noon. Naiintindihan na niya ngayon ang banal na sorcery sa halip na lohikal at iniisip niya na ito ay talagang hindi kapanipaniwala.
Iniisip ni Grimm na maaaring hindi na-realize ni Jiriel ang nangyari. Ngunit dahil pinagkadalubhasaan na ni Lloyd ang Divine Sorcery ngayon, mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang sakupin ang parehong paraiso at ang daigdig ng mga patay. Maaari niyang gamitin ang trono ng demonyong Panginoon kung gusto niya. At medyo nadismaya si Lloyd na ang pag-aaral ng Divine Sorcery ay ganito kadali. Tinanong siya ni Jeriel kung bakit siya nabigo sa ganitong bagay. At sinabi niya na nag-e-enjoy din siya sa proseso ng mga ganoong bagay. Sa halip na tingnan lamang ang mga resulta, natutuwa siya sa bawat hakbang ng konstruksyon at nagbasa siya ng mga spellbook hanggang sa magkawatak-watik, nagtataka kung bakit gumagana ang mga bagay tulad ng ginagawa nila. May mga pagkakataong pakiramdam niya ay tinitingnan niya ang mukha ng mga nauna na lumikha ng mahika kapag nakabisado niya ito, at ito ang dahilan kung bakit hindi niya alintana ang dagdag na pagsisikap na ito. Si Lloyd pagkatapos ay bumalik sa banal na sorcery na nagtatanong sa kanya kung ang kanyang Luxus spell ay nauhulog din sa parehong kategorya, at sinabi ni Jiriel na tama ito at ito ay may iba't ibang anyo depende sa caster. Hinihiling niya sa kanya na subukang gumawa ng isang espada sa ngayon. At habang sinusubukan ito ni Lloyd, naisip ni Jiriel na iniisip niya kung ano ang nagdala sa kanya sa paraiso sa paghahanap ng Divine Sorcery, ngunit nararamdaman niya ang tunay na damdamin ni Lloyd sa pamamagitan ng kanyang manipis na balat. Ito ang uri ng purong tunay na sentimiento na inaasahan nila mula sa isang anghel, at ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao na nakakuha ng kanyang paggalang noon pa man. Pagkatapos ay napansin niya si Lloyd na nagpapakita ng kanyang Luxus, at ito ay nagiging isang uri ng higanteng halimaw. Parehong natatakot sina Grimm at Jiriel na makita ito, at ito ay patuloy na lumalaki ng lumalaki. Hiniling ni Grimm kay Lloyd na itigil ito, ngunit binanggit ni Lloyd na hindi pa siya tapos. At hindi makapaniwala si Jiriel na under construction pa ang bagay na ito. Sa tingin niya, maaaring mag-iba ang anyo ng Luxus depende sa likas at dami ng mana ng isang tao, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang hitsura nito. Iniisip niya na ito ay kahawig ng nagniningning na mga pakpak ng isang arkanghel, ngunit hindi iniisip ni Grimm na ito ang kaso, at hiniling niya sa anghel na hawakan at pigilan si Lloyd. Bumalik sa kaharian ng tao, napansin natin na sinusubaybayan ni Babylon ang amoy na natatamo niya, at narating niya ang isang hardin ng rosas. Iniisip niya kung saan nanggagaling ang amoy at sa palagay niya ay gumagawa ng disenteng trabaho ang mga bulaklak sa pagtatakip nito. Gayunpaman, siya ay may matalas na ilong at karaniwan ay hindi siya gumagawa ng isang punto ng paghuhukay sa paligid ng mga bagay na tulad nito, ngunit maaari itong magbigay ng isang palatandaan sa banal na sorcery na hinahanap ni Prince Lloyd. Sa sandaling iyon, tinanong siya ng isang pastor kung naligaw siya at nagpasya siyang i-escort siya pabalik sa recital. Binanggit ni Babylon na talagang mahilig siya sa mga rosas at naakit siya rito sa kanilang amoy. Umaasa siyang hindi siya alintana ng pastor na tumingin-tingin sa paligid at sa tingin ng pastor ay parang sayang ito, dahil sigurado siyang pumunta siya rito para makita ang pagtatanghal na iyon. Tinanong siya ni Babylon kung hindi ba siya manunood ng pagtatanghal at binanggit niya na siya ay isang pastor lamang at tungkulin niyang gabayan ang mga parokyano na naligaw ng landas. Gayunpaman, sa kabila ng maraming taon niyang paglilingkod sa simbahan, naliligaw pa rin siya rito kung minsan. Hindi makapaniwala si Babylon na dapat niyang gabayan ang iba gayong siya ay nawala sa kanyang sarili. At iniisip niya kung ang pagka-clumsy niyang ito ang dahilan kung bakit hindi niya suot ang kanyang rosaryo. Sinabi niya na sinabihan siya na ang mga clergy ay kailangang magsuot nito sa lahat ng oras at ipinaliwanag niya na siya ay isang bagong dating ngunit nakatanggap pa rin siya ng isa sa mga iyon. Sinabi ng pastor na ito ay isang pagkakamali sa kanyang tagiliran na inilabas ang kanyang rosaryo at sinasabing lagi niyang nakakalimutang isuot ito. Hiniling niya kay Babylon na matutunan ang kanyang halimbawa na nagsasabi na hindi niya dapat sirain ang mga bawal tulad ng ginagawa niya. Binanggit niya na ang hardin na ito ay isa ring banal na lugar kung saan hindi dapat basta-basta ang pagtapak ng isang tao at si Babylon ay humihingi ng paumanhin, sinasabing bago siya rito. Sa sandaling iyon, dumating doon sina Shiro at Ren at tinanong ni Ren si Babylon kung may mali. Sinabi niya sa kanya na malapit nang matapos ang recital, at si Shiro ay nagalit sa sandaling makita nito ang pastor. Pagkatapos ay sinabi ni Babylon sa pastor na tila siya ay lubos na madasalin, na nagsasabi na sigurado na lagi niyang pinapakintab ang kanyang rosaryo araw-araw o halos hindi niya ito isinusuot dahil malinis ito. Sumang-ayon lang ang pastor sa kanya, nakatingin kay Shiro at iniisip na mayroon siyang magandang balahibo. Sigurado siya na dapat ay inaalagaan siya ng mga ito at sinusubukan niyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanya, ngunit si Lloyd ay nag-teleport doon bago niya magawa ang anumang bagay. Tinanong niya sila kung ano ang ginagawa nila dito,
Nagtataka kung ano ang nangyari sa recital at tinanong nila siya kung saan siya tumakbo. Dumaan siya sa pastor para puntahan ang mga kaibigan niya at niyakap siya ni Shiro. Pagkatapos ay bumalik sila sa recital at nakilala ni Jeriel ang pastor. Sa simbahan, tinanong ni Escher si Lloyd kung nagustuhan niya ang recital at binanggit niya na ito ay hindi kapanipaniwala at pinanood niya ito mula simula hanggang matapos. Binanggit ni Escher na nakansela ito sa gitna dahil sa kulog at si Jeriel ay nasa sabik na sa wakas ay nasa harap sina Saria at Cher. Pagkatapos ay tinanong ni Babylon si Escher kung ang panloob na hardin ay itinuturing na isang sagradong lokasyon at sinabi niya na oo, at madalas nilang ginagamit ito upang magpahinga ang mga alagang hayop ng mga tapat. Iniisip ni Babylon kung dito nanggagaling ang amoy ng kabulukan at sa tingin niya ay nag-overthink siya sa mga bagay-bagay dahil sa background niyang assassin. Sigurado siyang ayos lang dahil natapos ang recital nang walang insidente at napapansin niyang mukhang hindi rin nag-aalala si Lloyd dito. Gayunpaman, marami pa ring hindi nasasagot na mga tanong. Pagkatapos ay ipinaalam ni Lloyd sa pari na aalis na siya ngayon sa simbahan, at napagtanto ni Babylon na tila nahanap na ni Lloyd ang kailangan niya rito. Iniisip niya na kung anuman ang mangyari sa simbahang ito ay hindi na niya inaalala, at sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Escher, pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanya ngayong hapon. Samantala, sa panloob na hardin, napansin natin na sinisipa ng pastor ang kanyang rosaryo, na iniisip na kailangan itong maging mas madumi. Sa palagay niya ay nawala na talaga niya ang kanyang orihinal at natanggap ang bago nito kamakailan. At bumungad doon ang isang lihim na pasukan kung saan may isang nakakatakot na nilalang na gumagapang palabas dito. Sinabi ng pastor na hindi na kailangang habulin ang mga taong iyon, ngunit dapat nilang dagdagan ng seguridad dito dahil hindi na niya kailangan ng anumang pagkagambala dahil malapit na ang araw. Ngunit dyan nagtatapos ang video. Tandaan na mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.